Ngayon po napapatuloy po ang luha ko dahil yung mga sinasalita po niya patungo sa Panginoon Diyos. Yun talagang ramdam ko na talagang kahit wala po akong ginagawang masama, minamasama ko ng tao. Pero po, pinagluluhod ko, ang Diyos ang tumitingin kung ako'y gumagawa ng masama. Yun po ang talagang tinitiis ko. Sabi ng Panginoon, hanggang natitisan mo na iwasan mo ang isang balo na malalim. Hanap at hahanap ka ng daan para makatawid. Yun po ang ginagawa ko hanggang ngayon. Kahit po ang tao, maraming nagtitingin sa akin na minamasama natin. Pero ang sakit, nawawala bigla ang isip ng aking isip ay tungo sa Diyos. Bigla siyang nawawala kahit nandun na po ang pagbugso ng aking laman ng loob. Pero bumabagsak, bumabago. Sumusulit sa tunay na pakiramdam ko, gumagaan. Ang Diyos na po ang nag-aalalay po sa akin hanggang sa makarecover po ako. Supportan niyo po Rich Falcon. Pakisuporta po Falcon TV. Subscribe po natin Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po and maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Rich Falcon TV. Shout out mga Kalingap. God bless. So yan, sa mapagpalang araw, nandito na po tayo kay Kuya Ruel at may kasama tayo, Kalingap Topper po. Suportahan natin Kalingap Topper. Salamat po. Ayan, nagpatulong tayo kasi dinala na po natin dito yung mga baboy ni Kuya Ruel. Ito na po, Ayan na po yung mga baboy. Kaya lang, meron po tayong nakita dito ngayon. Nakabili din po tayo ng 10 kilong pagkain ng baboy para meron pang umpisa na rin. At natsyempohan natin, nandito pala sa taas tong mag-anak, mag-aama. At magtitinda po sila. Ang dami lang paninda, ano to? Mga kamoting kahoy. Tapos mayroong pako, may bayabas pa, tapos gabi. Ano po ito nasa sako? Ugog. 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 At mayroon pa doon mga santol, saging. Sino magtitinda? Kayong dalawa? Ba't nahihiya ka na naman? May trauma yata sa camera itong mga batang ito, no? Sa tinda, maraming taong hindi naghihiya. Oo nga. Pagdating sa camera ay nahihiya. Kuya Ruel, eto na yung baboy mo. Kaya nga po nag-alala po kahapon. Kung mapunta ka po sa amin doon sa baboy. Oo. Ay naulan eh. Malakas ang ulan. Kaya nga. Matigil, tapos Andyan na naman. Kaya nga eh. So ito na ang baboy natin at hindi ko kalain. malusog-lusog. Hey, hoy, gumagalaw ka pa ba? Ayan, gumagalaw pa. Akala ko hindi na nagalaw. Ano masasabi nyo ngayon na may baboy na kayo? Ha? May baboy na kami. Babae, ito, isang babae, isang lalaki. Ano, John, ikaw maalaga? Hindi ko ako marunong. Hindi ka marunong? Parang ayaw mo Ayaw mo ba? Ibabalik ko na habang may tricycle pa. So ayan na po, Kuya Roel, ano masasabi mo po sa isang nag-sponsor ng babaeng baboy mula sa Team Show My Community? Ako po lubos nagpapasalamat po dahil hindi ko po kalain na merong dadagdag na isang baboy na Naging dalawa, no? Isang babae, isang lalaki. Yun daw po kasing lalaki ay para po sa pangkatay o pambenta mo. Yung babae naman ay ito po yung pararamihin mo. Papa-anakin. Ayan, tapos meron na rin tayong pagkain ngayon dyan. Excited ka na ba, Kuya? Ayos siya po. Ayos. So, talagang nakikita po natin ang kasipagan nitong pamilya na to. Ayan, kagaya nga po niyan ay meron pa sila mga paninda ngayon. Kuya Roel, meron pa akong isang sorpresa sa'yo. Ano po? Sekreto munang malupit yan, ha? Hintayin ko na lang po dahil po ako ay pagka may sorpresa ako, anong nararamdaman mo? ay naano ko po yung sa sarili ko na meron ako kakaibang nararamdaman pero hindi ko pa po maano kung ano pong madating sa akin. Kahapon pa po yung nararamdaman po. Kahapon pa nararamdaman? Ay grabe, parang isang espiritu tayo at nararamdaman mo yung nararamdaman ko. Ayan, no, Kuya Ruel, antayin mo lang yung sorpresa ko sa yung isa pa ay talagang alam ko matutuwa ka. Grabe, no? At nasa si Ate Helena sa baba.
Ayan, so nakita natin sila dito mga kalingap. Maraming pong salamat po, no? At suportahan po natin Kalingap Topper. Ayan. Ayan po ang ating sanggang dikit ngayon. Nakasama natin sa paghatid ng baboy. At saka syempre kay tatay, regular nating service. Ayan, no? Hindi daw makita si tatay. Ayan. Kahit anong oras po natin tawagin niya si tatay, regular service natin yan. Ayan. So ayan, papahatid na natin to at mukhang magtitinda pa itong dalawang bata. Sige na, pwede na ninyong dito nyo na isakay kay tatay din yan, no? Total ay naghatid naman ng na si tatay. Ha? Oh, libre na daw, wala na daw pamasahe. Ayos. Tay, pwede bang araw-araw ka dito para wala silang pamasahe? Nalaglag ang bayabas. Ayan, sipag po ng mga bata, matinda sila. Ayan, sige, ingat kayo. Kaway, pasalamat muna tayo sa Team Siomay Community. Salamat po sa Team Siomay Community. Ayan, bye-bye na, bye-bye. Matinda po muna sila, hayaan na po muna natin sila magtinda. Tama-tama din yan, nakarelax na yung mga big natin. At dadali natin doon. Tay, thank you! Hop. Ayan. Paano to? Buhat tayo? Ayan. Isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kalingap, mga kapuso. At ako po ay natutuwa dahil itong isang pagkakataon na ito na muli ay nabigyan natin ng isang napakagandang sorpresa. Ito si Kuya Ruel at ang kanyang pamilya. Kasi po, alam niyo naman mula nung tinulungan natin itong si Kuya Ruel ay talagang nakafocus na po tayo sa kung ano pa po yung mga bagay na pwede nating maitulong sa kanila, maibigay sa kanila. Kaya po ngayon ito, buntis pa lang yung baboy ko, pinangako ko na sa iyo yung isa, di ba? Buntis na po. Hindi, buntis pa lang siya. Pinangako ko na sa iyo na kapag nanganak yung baboy ko, bibigay ko sa iyo yung isa. Na-unsyami tayo dahil akala natin hindi siya buntis. Pero yon, blessing in disguise kasi binebenta ko na sana yung inahin. Pero ang nangyari, hindi po siya nabili after 1 week nanganak. Kaya ito po yung mga anak ng baboy na natin, na inalagaan natin. Yun po yung binigay natin kila Kuya Ruel, no? Yung isang lalaki. Tapos, nagpapasalamat po ako sa Team Siomay Kalahi Community dahil tumawag po sila sa akin nung napanood nila yung video natin at sabi nila, Rich, tutulong kami dahil kailangan ni Kuya Ruel ng isa pa kasi kung ibebenta niya wala siyang padadamihin. So sabi ng Team Siomay Kalahi Community, bibigyan pa kita ng isang baboy para ibigay mo kay Kuya Ruel. No? Kuya Ruel, alam mo isang baboy lang, di ba? Ngayon naging dalawa. Grabe. Congratulations sa iyo, Kuya Ruel. Grabe. Deserve mo yan na ikaw ay magkaroon ng mga ganitong bagay o ng ganitong mga alaga kasi alam ko napakasipag mo, dedicated ka sa pamilya mo at napakabait mo. Taliwas sa pagkakilala ng ibang tao yung pagkakakilala ko sa iyo dahil ikaw ay isang napakaulirang ama, napakabait, napakasipag at talagang mahal na mahal mo yung pamilya mo. Kaya ako, Kuya Ruel, talagang natutuwa talaga ako. Alam niyo po, mahal na mahal ko to si Kuya Ruel kasi talagang kailangan niya ng tulong. Hindi po siya yung mapaghangad na tao o tawag dito yung parang abusado kasi talagang nag-aantay sila kung ano yung pwedeng ibigay sa kanila. Kaya maraming po salamat sa inyo at sa lahat ng mga manonood natin na sana po ay itong mga baboy na ito ay maging daan para po ang pamilya ni Kuya Ruel ay makaahon sa kahirapan. At yung isang sorpresa ko sa iyo, isusurprise talaga kita. Hindi ko na muna sasabihin sa iyo ngayon pero may ginagawa na kami na bagay at paraan para maipakita ko sa iyo yung sorpresa na yon. Maraming salamat po kay Ate Lerma Tanaka. Ayan. Shout out po kay Ate Lerma Tanaka. Hi, arigato. Ayan. Thank you so much po sa pagmamahal nyo kay Kuya Ruel. At ngayong araw din pong ito, maghahanap tayo nung ipinabibili ninyo para po sa pamilya ni Kuya Ruel. Grabe, Kuya Ruel. Grabe talaga. Salamat. At dadalhin muna namin to doon, baka ma-suffocate na po. God bless you, magandang buhay.
Na talaga kuya, na mahigit 10 kilo na yan. Ito po yung pagkain ng baboy, dala-dala ko. At yan, medyo mahaba-haba po ang lakaran natin na ito ngayon. At ayan po si Topper at saka si Kuya Ruel. Teka, baka hindi ko na isara yung motor ko, wait lang. Bilis nila maglakad. Medyo maputik dito, madulas. Kasi po nga ay nag-uulan. Ayun na sila, oh. Napalaban si Kalingap Topper. Ano brother, nahirapan ka na? Oo. Ate Helen, ano na? Ayan na yung baboy mo. Salamat po. Salamat ka po, baboy. O, tignan mo na. Grabe. Dalawa na yan. Nabibi, may dalawang baboy na. Oh, mga nasa 15 kilos ng isa niyan. Pasalamat tayo kay Team Siomay Kalahi Community Salamat po kay Team May Kalahi Community. sa pagbigay po ng isang baboy, no? Nagbigay po isang baboy. Ayan. Grabe. Ito na po, oh. Grabe mga kalingap, hiningal ako mga 10 kilos na palang isa. Bakit nga ba hindi ko pa binababa itong pagkain? Grabe. Ayan. Nagkahingalan po kami lahat dahil sa baboy. Salamat na rin na nagdating na yung baboy natin. Hindi na akala na madating Araw-gabi. Ay, pero grabe. gabi ka nang yan kapin. Masaya po kayo? Masaya? Opo, masaya po. Meron po akong mga alagang hayop. Talagang kahit kunti lang ang tulog po, sila ang kahit wala ako dito, yung pagtitinda po, yung alala ko sa kanila. Maliban po sa pamilya ko, yun mga alaga ko. Dati po marami akong alaga eh. Yan talaga ang po. Masaya kayo? Masaya, Ate Helen? Opo, Grabe, napayakap talaga. Manok. Saya na, oh. Oh. Mabait yung mga baboy niyan. Sa kay Ruel, yun yung baboy mo. Natapo dito, babae. Yang maitim. Ay, ito pa, babae. Yung po ang lalaki. Kulay ito to. Nang humawak si Tatay Ravel sa ilong, suka-suka siya eh. Nene, ito pa yung lomay nito po dyan. Ay, nakukuha na yung pinggan. Doon. Kumain sila ng bayaba. Mga yung manlik na. Nakain yan. Nakain po yan. Mga ng bayaba. Halos malaki na rin, oh. Mga ilang buwan mo na lang ito alagaan. Binibigyan pa rin ng bayabas yun. May bayabas din kasi doon. Pero wag lang masyado marami kasi hindi pa sila masyadong nakain ng ganun.
Jili, anong pakiramdam mo na may baboy ka na? Masaya po. Talaga, ikaw ano yan, maalaga ka din dyan? Mabantay ka? Opo. Yan. Alagaan mo din yan, no? Bigyan mo ng tubig, ha? Excited ka na ba sa baboy nyo? Ayan. Ayan, nakain na sila, Pati ang balahibo niya nilipis. Matangkad talaga yan, kuya. Pinagumutan. Nakita mo naman yung baboy na nandun, di ba? Yan. Grabe. Anong pakiramdam na merong mga ganitong dumarating sa buhay ninyo ngayon? Natuwa po ko sa dahil nung mga nakaraan, wala akong natatanggap ng ganyan. Kahit po sa mga dito sa barangay namin, kahit sabihan kami, maalam kami, masabi sila sa amin, maalam kami, wala naman. ang natanggap yung iba. Parang ang nangyari sa'yo, Kuya Ruel, inalaw lang ng Diyos na maayos mo na yung bahay mo. No? Nung naayos yung bahay mo, napapansin ko, parang, Ate Helen, parang tuloy-tuloy na yung blessing ninyo. Ngayon po, hindi po mahirap magtitinda sa sentro pag wala pong matapos na po yung bahay namin pagtitinda namin sa sentro. Para lang po bagay yung paninda namin mabilis maubos. Talaga? Kung kita mo, ako sa tingin ko, isang blessing na ni Lord sa inyo yan. Talagang kailangan nyo lang ngayon magsumikap talaga ng husto. Ate Helen, sabi ko kay Kuya Ruel, may isa pa kaming sorpresa sa inyo. Excited ka ba? Yeah. Yung sorpresa, dahil sorpresa siya, hindi ko muna sasabihin. Pero ito po ay sa kaparaanan ni Ate Lerma Tanaka. Ayan, hindi nyo pa man natatanggap, ano masasabi nyo kay Ate Lerma Tanaka? Maraming salamat po kasi maghihintay po kami nun. Masaya po ako nung magbigay ka po sa amin. Yan. Ng sponsor nang bibigay. Oo, may ibibigay, basta may ibibigay siya sa inyo. No? At surprise pa lang natin yan, pero darating at darating yan. Madaling-madali na. No? Yan po. Grabe, no? Kuya Ruel, yung dating nandun ka sa sitwasyon ng bahay ninyo dati, no? Ano ba yung pumapasok sa isip mo? Parang sa tingin mo ba, parang nakikita mo ba na may ganitong mangyayari sa'yo? Ako po ang nasa isip ko po noon, nung wala pa po kayo, ay gusto ko po na makagawa ng matitira na baybay, kahit kubo-kubo, kahit malaki-laki lang dito sa ganitong Dahil po yung nadatnan ko ay mga bisyonero po. Yun ang iniiwas ko po doon. Madating sila, lasing. Kaya siyempre po kung tulog-tulog ka na inabot sila ng hindi maganda. Siyempre po, yung iniiwas ko. So ngayon, ito, nakikita mo na ngayon yung mga nangyayari. Anong pumapasok sa isip mo ba? Ngayon, ito na, may mga dumarating ng pagpapala. Correct. Kung nakikita ko po sa ibang mga anak namin na na parang wala sa isip nila yung mga pagkakaroon ng souvenir sa kanilang mga pinagpapaguran. Ako po, talagang gusto ko makabalik yung mga dati kong noon na nawala sa akin. Ano ba yung mga yon? Yung pong mga nandito pa kami, yung mga tanim po baga noon, mga nananariwa. Gusto ko po yung bumalik po yung dati. Pagka po nung makarating dun sa seed farm, San Felipe, na farm. Yun, nanibago po ako doon. Kaya ngayon, nag-isip naman ako na gusto ko. Pati mo balik po dito. Ayan, so ngayon nandito ka na. Dito talaga ang ko sa lugar na ito. Oo. Dito Tapos ang nangyari pa, dito nung pagbalik mo, binigyan ka pa ng sarili mong lupa. Yan po, yung po ang noon pa, nandito pa po kami, yung may sarili ng lupa, siya po nagsalita sa akin. Hinintay ko hanggang sa nagagamit kong lugar nila. Hindi naman ako hinihinga ng upa sa buong taon. Yun ang lubos kong pagpapasalamat ko po sa may-ari ng lupa dahil po sa tagal ng panahon, simulang 2004, nandito po kami nagsimula. Hanggang ngayon, hindi ko akalain na bibigyan niya ako. Wow, praise God. Siya po talaga nagsabi sa akin na bibigyan niya ako. Salamat talaga sa Panginoon, grabe. So siguro itago muna natin yung baboy mo at baka mamaya ay makakain ng hindi maayos. Ayun po yung ilagay muna natin sa loob, sige. Makano pa po girls na tayo? Nahawas lang eh. Hindi na. Makaulpog mga.
kompleto na ng bako na ito. Baboy na kulyaw. Napulyaw. Hindi isin. Napulyaw sila. Hindi sila naimik. Sila. Tahimik lang, mabait lang. Mabait. Sigaw lang yung pagutom. Ayun tayo, bibi. Ano, bibi? Ay, mama, pinunasan mo ako. Lalagyan ko yan ng ano, ng kawayan. Pag-aalis. Panarado. Kagintin yung kawayan. Panarado po ano? Lalagyan ko pa ng pantagang kandong, ano, kapirasan yung galit para kung mayroong mag-alis, di tutunog yun. Tama. Brother, kumusta? Anong napansin mo dito sa pagdala natin ng baboy dito kay Kuya Ruel? Ayan, masasabi ko, grabe ang kumbaga ay sa lahat ng sinubaybayan ko ba yung buhay ni Kuya Ruben. Mula nung, Dati na napapanood mo na siya? Sa iyo na. Sa akin na. Hindi yung sa San Felipe. Ay, San Felipe, ganun din. Yung kay ano pa. Napapanood mo rin yun? Napapanood ko na. Tapos nung dati, di ba, hindi siya umiimik. Kahit tanungin mo, tititig lang sa iyo. Oo. Parang nakakatakot kasi parang laging galit. Ngayon, grabe ang pinagbago niya. Ay, hindi niya ako kilala. Nung pagdating doon, maganda agad yung approach niya sa akin. Sabi ko, grabe na talaga ang pinagbago nito ni Tatay Ruel. Kumbaga, nakipag-usap siya sa akin ng straight. Yung ano ba? Mata sa mata. Mata sa mata. Ay ko, akala ko hindi nag-iimik ito si Tatay Ruel. Yun na nga, na nakita ko sa kanya malaking pagbabago. At talaga namang kita naman natin na sa mga anak niya masisipag. Si Tatay Ruel masipag. Nadatnan pa natin si nanay. May ginagawa talaga masipag. Kahit may pagdating natin ay may dala mga paninda yung mga bata. Diba? Sabi ko, bilib naman ako sa mga batang ito. Mga bata pa lang ay marunong na maghanap buhay. Kasi ibang bata, wala. Basta lang mabuhay sa mundo. Sila, marunong. Nagtitinda. Tapos, Sila pang nanguha ng mga ano na yun, paninda. Grabe ano. Tapos sila magtitinda. Talagang ngayon sa mga natatanggap ni Tatay Ruel ng mga blessings, deserve niya yun kasi sa kasipagan niya, kabaitan niya. Yun, kaya yung mga sabi nga ni Tatay Ruel, dati maraming nag-aano sa kanya na masama siyang tao. Yun, taliwas po yun mga kalingap sa nakikita ko kay Tatay Ruel. Kasi si Tatay Ruel po ay talagang nakita ko po ang kumbaga ang sitwasyon niya, ang kabaitan niya kasi unang makita ko si Tatay Ruel, maganda agad yung approach niya sa akin. Talagang parang may kasama bang pag-welcome ganun. Kaya alisin niyo na po yung mga agam-agam niyo dyan na si Tatay Ruel ay ano, ako po mismo magsasabi sa inyo, talagang hanggang dito po sa bahay nakikipagkwentuhan siya sa akin. Nagtawanan pa kami nung bit-bit niya yung baboy at nga yung mabaho ay naghawak sa ilong. Madwal-dwal siya dyan sa gilid. Tawa siya. Di tawanan kami. Kaya yun nakita ko ngayon pati yung bahay ni Tatay Ruel na ay grabe. Parang rest house. Hindi to talagang pahingahan, talagang maganda talaga pagkagawa niya. Maaliwalas. Kilala mo yung engineer niya? Yun. At yun, salamat po kay Kuya Rich Falcon dahil hindi niya po kumbaga hindi niya pinabayaan sila Tatay Ruel. Talagang finukusan niya hanggang matapos ang bahay. Hanggang ngayon po ay si Kuya Rich Falcon pa din po ang nag-aasikaso sa kanila. At syempre salamat din po sa mga sponsors na patuloy na sumusuporta kay Tatay Ruel at kay Kuya Rich Falcon. At Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyong lahat. Yun. Maraming salamat kapatid. Thank you. Ang ganda ng observation mo. Grabe. Talagang nakita ko naman kasi Kuya Rich. Talagang kumbaga naramdaman ko pati na iba si Kuya Ruel sa sinasabi ng iba. Iba talaga. Alam mo bang yung sinasabi mo na yan, kahit nung nasa San Felipe pa kami, nakita ko na yan kay Kuya Ruel.
grabe ang respeto niyan sa akin nung nandoon pa lang kami. Hanggang sa dumating yung time na umalis sila sa San Felipe. Nagkaiyakan pa nga kami doon no, Kuya Ruel? Kasi iba yung nakikita ko sa kanya. Maraming tao naguhusga kay Kuya Ruel. Daming tao. Nababasa ko yon. Minsan pag nanonood ako, nababasa ko sa mga tawag dito, sa mga messages. Pero pagka kasama ko si Kuya Ruel, iba yung ramdam ko sa kanya. Nagkukwentuhan kami, minsan nagsisharing kami. Talagang grabe yung respetong pinapakita niya sa akin. Kaya noon hindi ako naniniwala na ganun si Kuya Ruel. Kaya nung si Kuya Ruel ay bumalik dito, Grabe, nag-goosebumps ako. nangingilabot ka ba? Kaya nung si Kuya Ruel bumalik dito, nalaman ko na bumalik dito sa Daet, hinanap ko talaga. At dumating nga kami sa punto nung natagpuan ko si Kuya Ruel, talagang medyo down na down talaga sila. Hirap na hirap sa dahil nag-uumpisa sila dito magtanim, no Kuya Ruel? Tapos pati namayat talaga siya noon. Ay, talagang grabe. Ngayon nga may muscle na si Kuya. Ngayon ay okay na. Ganun talaga ang kita ko sa kanya dito. At saka yung mga bata, naawa din ako kasi halos wala silang makain. Kaya sabi ko, timing din yung kumbaga ay mission na binigay sa akin ng Diyos na puntahan sila. Kasi timing din. Nagsimula noon, hindi man naging magandang buhay ninyo agad, Kuya Ruel, di ba? Talagang dumaan din tayo sa sobrang minsan wala akong madala dito, hindi ako nakakapunta. Pero hindi namin aakalain na may ganitong bahay na sila ngayon. Tapos tuloy-tuloy ang blessing, kahit hindi man sunod-sunod, pero tuloy-tuloy na pagkawala na may dumarating. Kaya yon, natutuwa ako dahil ganyan yung nangyari sa buhay nila ngayon. At may isa pa akong napansin na Kuya Rich kay Tatay Ruel. Kasi bawat salita niya may pasasalamat sa Diyos. Yon ang napansin ko sa kanya kanina pa. Kaya nga. Na may Diyos na gumagabay lagi siya. May Diyos na nagbabantay sa kanya, may gumagabay sa kanya. Yan ang lagi ko napapansin sa kanya. Ang galing. Galing doon hanggang dito, yun ang napansin. Ang galing ng observation mo, brother. Ang nakita ko sa kanya. Kaya yun po, wag po natin husgan ang isang tao base sa kanyang panlabas na anyo, mga kalingap. Kasi wala naman yan sa panlabas na katauhan, di ba? Kumbaga nasa loob yan. Gaya ni Tatay Ruel, maraming naghuhusga dati, di ba? Pero taliwas po yun sa nakita ko sa obserbahan ko ngayon. Dahil nakita ko po talaga sa kanya. Sa totoo lang po, hanggang ngayon po nangingilabot ako dahil nga yung mga agam-agam ng iba para kay Tatay Ruel. Iba po, mga kalingap. Iba yung nakita mo. Iba nakita ko. Talagang mabait, may kabaitan talaga si Tatay Ruel. Pero mo nga, kahit na sinasalbahe siya ng mga ibang tao dito, hindi yan gumaganti. Isa pa yun. Hindi yan gumaganti. Na sinabi niya sa akin doon, na dati may mga alaga siya, may mga paalaga sa kanya, kumbaga ay sa sinasalbahe, parang sinasalbahe siya. Kasi yung mga alaga niya minsan nilalandian. Nung ninakawan pa siya. Pero hindi siya gumanti. Kumbaga hinayaan niya ang Diyos. Hinayaan niya ang Diyos ang Kaya doon sa mga gumawa kay Tatay Ruel dati, Diyos din ang gaganti sa inyo. Hindi natutulog ang Diyos. Yan. May kanta yan Yun. May kanta talaga yan. Inaantay namin yung kanta. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Yun! Ang kantang yon. Kala kayo tutuloy ba? Hindi natutulog ang Diyos. Ang ganda naman, brother. Ano, Kuya Rol, masasabi mo sa kanta ni Topper? Natutuwa po ako sa
kinakanta niya o inaawit niya. Sa ngayon ko siya nasaksya na una pa lang sa tingin ko, hindi po ako na ano sa kanya. Unang tingin ko sa kanya dun sa taas hanggang dito. Yun ang nasaksya ko sa kanya na nakakatuwa po siya pagsama mo po sa kanya. Ngayon po napapatuloy po ang luha ko dahil yung mga sinasalita po niya patungo sa Panginoon Diyos. Yun talagang ramdam ko na talagang kahit wala po akong ginagawang masama, minamasama ko ng tao. Pero po, pinagluluhod ko, ang Diyos ang tumitingin kung ako'y gumagawa ng masama. Yun po ang talagang tinitiis ko. Sabi ng Panginoon, hanggang natitisan mo na iwasan mo ang isang balo na malalim. Hanap at hahanap pa ng daan para makatawid. Yun po ang ginagawa ko hanggang ngayon. Kahit po ang tao, maraming nagtitingin sa akin na minamasama ako. Pero ang sakit, nawawala bigla ang isip ng aking isip ay tungo sa Diyos. Bigla siyang nawawala kahit nandun na po ang pagbugso ng aking laman ng loob. Pero bumabagsak, bumabago. Sumusulit sa tunay na pakiramdam ko, gumagaan. Ang Diyos na po ang nag-aalalay po sa akin. Hanggang sa makarecover pa ako. Yun po. Hindi po ako naganti. Ang Diyos talaga ang una kong napapag-isip. Yan lang po, Kuya Rex. Kaya ngayon, magang-maga ng Biyernes, yun po ang naramdaman ko. Talagang tutulo ang luha ko sa pinaliwanag niya. Totoo po yun, Kuya Rex. Simula po kung maliit hanggang sa lumalaki. Ang mga sinamahan ko po, mga matatanda, mga lulahin ko, doon po ako nagkaroon ng pagtanda sa kanilang mga pangaral. Dahil po ang salita po nila, ang pasensya po, ang pag-unawa. 70 paulit-ulit po yun hanggang sa yun po ang aking pinagtandaan. Hindi po talaga ako naganti kahit nandun na po ang pagbugso ko, hindi ako naganti. Yung mga sinasabi sa akin ng tao na panira, ang Diyos na lang magbabato sa kanila. Kung yan ay ginagawa ko, edi marami na pong nangyari sa akin. Wala na, siguro hindi na ako mabubuhay kung meron ako maraming ginawang masama. Minamasama mo lang po ako nila dahil po sa nakakaroon po sila ng inggit. Ang inggit po, ang inggit po ng isang tao hanggang sa pumatay. Yun po, ako po hindi po kung giton. Tinitiis po ko lahat kahit ako wala ng yung isip ko nasa Diyos po. Dahil po ang salita ng Panginoon, hindi lang po sa tinapay na bubuhay, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun po ang pinagtatandaan ko. Kahit po ako wala ang kinakain, yun pa po nakatungo ang isip ko sa Diyos. Kahit po wala na, maghapon, ilang oras nangyayari po yan sa akin, ang lakas ko nandun na, nakagawa pa ako. Ang isip ko hindi po nabablangko. Yun, tuloy-tuloy po nagawa. Kaya po, ang mga nag-iisip sa akin ng masama, ang Diyos na lang po ang bahala. Kung ginagawa ko, marami sa akin nagsusurong. Kayo po, Harris, tagal ka na po dito sa amin na balik-balik. Ako nga po, gusto ko pa po ikaw na hinahatid dyan sa taas dahil hindi ko hahawak yung mga isip ng tao sa bawat hulog dyan. Kaya ako po, nag-aalala rin po ako sa iyo pag nababa mo dito at pag babalik mo po sa taas. Kaya gusto ko po kayo na inahatid. Ito na yung kadungtong nung tao kay Tatay Roel kanina. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso, danging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Yon, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Kaya pinagpapala ka ngayon, Tatay Roel.
Si Tatay Roel, naiyak ako sa pinagdaanan niya, yung kwento ng buhay niya. Kasi kahit hindi ko pinagdaanan, parang ramdam ko yung hirap na pinagdaanan niya ba. Kaya sabi ko nga, habang nakatiis tong tao na itong hanggang ngayon, ganun ang pagtitiis niya. Kaya deserve niya talagang matulungan din talaga. Kaya yung sa mga sponsor ni Tatay Roel, maraming salamat po at naandyan kayo para sa kanila. Ihirap minsan kasi mararamdaman mo sa isang tao yung sinseridad ba? Sincere talaga siya. Habang nagkukwento si Tatay Roel kanina, tumutulo na ang luha. Kumbaga ay ramdam ko yung sinasabi niya, mga pinagdaanan niya, kahit hindi ko pinagdaanan yun. Naramdaman ko talagang totoo siyang tao, hindi siya Mabait talaga. Mabait talaga. Mabait talaga siya. Yung pagtitiis niya ng mahabang panahon. Ngayon deserve niya talaga na magkaroon man siya ngayon. Kasi minsan tayo nakakapagpakita tayo ng hindi magandang ugali kapag hindi natin nagugustuhan yung mga ginagawa sa atin sa paligid, di ba? Kasi defense mechanism natin 'yon. Pero hindi dahil nagpakita ka ng kagaspangan ng ugali masamang tao ka na. Makikita mo siya yung kapag nahimasmasan siya, mahinahon siya, makikita mo at mararamdaman mo kung ano talaga siya. Kaya yun ang naramdaman ko sa kanya kanina. Wala pa nung pagdating namin, di ba nauna kami? Agad siya, kumbaga, pinansin niya agad ako. Hindi ko pa siya napapansin, pero pinansin niya ako. Kumbaga, taliwas dun sa mga nakita ko noon, sa video. Oo, sa video, na hindi siya umiimik. Tapos pag tumingin siya ay parang matulis. Kanina, hindi. Wala talaga na. Wala akong naramdaman sa kanyang gano'n na wala akong nakita. Sabi ko, hindi naman pala ito si Tatay Roel. Mabait naman pala. Yun ang ko. Tingnan mo naman ngayon ang mga dumarating sa kanyang blessing. Hindi na, yun nga ang sabi mo kay Rich. Hindi man kumbaga ay sunod-sunod. At least, pag mawawalan ka, meron na dumarating. Yun ang blessing. At saka hindi sila umaasa. Magsisikap sila. Kita mo yung mga bata, sanay kumuha ng mga halaman, paninda. Sila din, sanay sila. Hindi sila umaasa na ay sana dumating si Kuya Rich kasi wala kami makain. Nagkakataon lang na yung kalikasan ay hindi nagbibigay ng produkto pero kumikilos sila. Sa sarili nilang kaparaanan kumikilos sila. Sabi So, ayan si Kuya Ruel. Talagang grabe po. Yun nga tatay, talagang hindi natutulog talaga ang Diyos. Talagang nakikita niya sa iyo na ikaw ay isang mabuting tao. Taliwas doon sa mga iniisip ng ibang tao sa iyo. Kaya yung sa mga tao naman pong dating kumbaga sumalbahe, umapi at pinag-isipan si Tatay Roel na hindi maganda, yun, alam naman natin na hindi talaga natutulog ang Diyos. Hindi ka ba nahihirapan? Kayuko ka? Mahirap nga po. Kagabi nga, anong oras na kami nagkain? Alas 11 na. Bakit? Kasi mahirap yung gahoy. Mahirap maglaan. Naulan pa, no? Naulan pa. Nababasa. Nababasa ang likod ko. Hindi ako naman na magpaulan. So ngayon, ano masasabi mo dun sa sponsor na nagbigay ng baboy ngayon sa inyo? Maraming salamat din po dun sa sponsor. Tinapatan nila yung baboy na binigay ko. Kaya naging 2 baboy mo. Nag-iiyak ko po. Ha? Nag-iiyak. Sino nag-iiyak? Ang baboy.
Naiyak na sila. Hindi, ano lang yun, nagkukwentuhan lang yun. Yung baboy pagka naiyak, tumitili yung Pero pagka ganyan sila nagkukwentuhan lang yun. Tinatanong kung okay ka ba. Nakahiga yung isa kasi isa nagkakain ng balat ng kahoy. Ano masasabi mo sa baboy ninyo? Maganda ba? Ayun po. Talaga? Sabi nila malapit ka na daw mag-birthday. Kailan ang birthday mo? July 22 po. July? 22. Di malapit na. Next week na pala. 19 na po ngayon 19. Kaya nga, anong araw ng Biyernes? Sabado? Lunes? Lunes birthday mo? Anong handa mo sa birthday mo? Wala po. Wala kang... Bakit? Hindi pa po nagre-release ng 4-piece Wala pang release ng 4-piece. Sa July 23 po ang release. So lagpas ng birthday mo. Di sa 23 ka na ma-birthday. Swimming purpose para malang po din sa mga high school. Sa high school. So yung sa elementary wala pa. Wala pa. Saan mo gusto mag-birthday? Kung halimbawa may magbe-birthday sa'yo, magpapa-birthday sa'yo, sa mo Jollibee po. gusto mag-Jollibee? Talaga? Kasi po di pa po kami din nakapunta. Hindi ka pa nakapunta sa Jollibee? Talaga? Hindi po. Naku, grabe. Ilang taong ka na pala pagka nag-birthday ka? 9 po. 9 na? Ganda-ganda po ni Jilly, 9 ka na sa birthday mo. Tapos magja-Jollibee ka. Saan Jollibee? Yan lang po. Sa Daet. Di may Jollibee din sa loob ng SM. Sa SM na lang. Sana may magpa-birthday sa'yo, no? May ilang araw pa naman. 19 ngayon. 20, 21, 22. Sa Monday ang birthday mo. Yun na lang po. 3 days na lang. Ayan, no? So, nagpe-pray ka ba na sana may magpa-birthday sa'yo? Ayan, no? Magba-birthday po pala ito si Jilly sa Monday. 9 years old na daw po siya at wala pa kasi silang ngayon, pera, kaya hindi siya nakakapag-birthday. At isa pa, talaga hindi ka pa nakarating sa Jollibee? Opo. Promise? Ayun po. Pero nakakain ka na ng Chicken Joy? Ha? Anong gusto mong kainin sa Jollibee pala? Chicken. Chicken? Tsaka? Spaghetti. Nahiya pa nga. Chicken tsaka spaghetti. Sige nga, sabi mo. Baka naman meron pong gusto magpa-birthday sa akin. Sabi mo daw. Meron po gusto magpa-birthday sa akin sa July 22. Ayan. Hindi mo pa ba naranasan magkaroon ng mag-celebrate ng birthday? Hindi pa po. Yung kahit nabigyan ka ng cake o handaan ka? Na po. Meron naman. Sino naghanda sa'yo? Sila kuya po. Tapos sila mama. Sila mama. Bunso ka pa naman, di ba ikaw pinakabunso? Yan, 9 years old na po pala si Jilly, mga kalingap. Tignan nyo po. Mabait po yan, masipag. At saka lagi yan nakaalalay kay mama at papa niya. Tensya na lang po kayo at medyo nahiya pa rin po siya sa camera. Pero, yung gamit mo pala, kumpleto na? Hindi pa po. Ayan, di ba may mamimili pa tayo ng gamit kasi meron pang binigay sa atin si si Miss Canada. Ako si Ate Arle nagtitinda. Oo nga, di bali pag uwi na lang nila, matagal pa naman no? Malay mo, sa birthday mo na tayo magbili. Sabay na natin, Pwede man din po. Oo nga. Meron pa kasing si Miss Canada sa atin, pambili ng gamit nila, yan sa school. Opo. Wala pa po siyang yung bag ko pang bibigyan sa kanya, yung tatahiin pa. Merong bag sa bahay, hanapin ko lang kung saan napalagay. Marami nga po si Ate Anong sapatos na din. Binigay ni Ate Aljos. Ikaw lang wala. Hayaan mo, basta wag ka lang mahiya at maging mabait ka lang na bata, mag-aral ka mabuti ha. Kasi yan ang gusto ng mga nag-i-sponsor, yung nakikita nila na maganda yung ginagawa ninyo lalo na sa pag-aaral. Tapos tumutulong kayo dito sa bahay. Ayan, kumusta yung nag-enjoy ba kayo dun sa mga pinamili ni Papa mo na binigay ni Miss Canada? Talaga? Masarap ba? Hindi ka na nagugutom ngayon? Hindi ka nagugutuman? Ayan, sige nga. Ayan, maraming salamat po kay Miss Canada. Sabihin mo daw. Maraming salamat po
kay Miss Canada. At saka yung nagbigay ng baboy nyo kay Team Siomay Kalahi Community. Sabi mo daw? Team Siomay Kalahi Community. Maraming salamat po sa pagbigay ng baboy at pag-support sa amin po. Ayan, ang ganda ni Jilly. God bless you, Jilly. Aral ka mabuti, ha? Ay. Shalom. Maraming salamat po sa ating lahat mga kalingap at sa ating sponsor for today's video. Maraming salamat po sa Team Siomay Kalahi Community sa pagdagdag po ninyo ng isang baboy para po dito kila Kuya Ruel. Wow, grabe, nag-overwhelm po talaga ang aking puso at saka nabagbag yung aking damdamin sa reaction po ni Kuya Ruel at saka ni Ate Helen. Grabe, halos hindi nila talaga ma-express yung joy na nararamdaman nila dahil po sa ibinigay po ninyo. Marami pong salamat sa inyo at patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rab. Huwag po nating kalimutang suportahan ng aking may bahay, Aljos Eagle, at ang ating kapatid na kasama, ayan si Kalingap Topper. Shout out po kay Kalingap Topper. Sinamahan tayo para maghatid ng baboy dito sa bahay nila Kuya Ruel. Thank you so much po sa inyong lahat at patuloy po nating suportahan ang lahat po ng ating mga vlogs at sana po pati yung mga hindi sa kwento nila Kuya Ruel ay ating pong suportahan. Maraming po salamat po sa lahat ng ating mga sponsors, ayan kay Miss Canada at saka po sa Team Siomay Kalahi Community. God bless you po. Magandang buhay. Love and care, shout out The Jewels 5, Team Trulala, ayan, Lena Barbose, Tita Annie Haramilla, Tita Terry Anderson, ayan, at kay Tita Tess. Ayan, marami po salamat sa inyo, Ma'am Ason Batul, Ma'am Joy Castillo, and also to Ma'am Sultan Kudarat Girl. God bless you po, magandang buhay, shout out. Thank you so much. Ayan, shalom.